mula sa ABS-CBN News Center, Manila, Julius Babaw, Ed Filon, at Karen Davila. Ito ang TV Patrol World! Magandang gabi, Pilipinas! Kami, ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. At makakasama natin live si Doris Bigornia mula sa Mendiola, si Alex Santos mula sa Claro M. Recto, at si George Carino mula rin sa Recto, Maynila. Halos lingkisin ng mga rallyista ang dalawang lalaki na nahuling may dalang baril kaninang umaga sa rally sa Dar, Quezon City. Nagpapatrol si Doris Bigornia. Kahapon dinedma lang ng mga otoridad ang tila pagkapraning ng mga rallyista saan nila'y nakabuntot ng mga pakawala ng pulisya sa kanilang hanay. Kanina bago tumulak papuntang Mendiola ang mga ito, nakabingwit sila ng espiya at di nila ito pinatawad. Di nilubayan ito hanggang makuha ang ebidensyang pulis ito. Taga, ako na. Walang makikialam. Ipinasa nila ito sa otoridad pero dahil sa gigil na ang mga pagod at wala pang tulog ng mga rallyista, inupakan ulit ito bago tuluyang isurrender. Isinusumbong pa lang ng leader ng mga rallyista kay PNP Chief Arturo Lumibaw ang naganap na infiltration, may naispatan na naman sila. Huwag niyo tataktahan niyo. Sabi ko doon sa marshal namin, bantayan mo ako, i-check niyo yung nasa likod ko. Ngayon, sabi ko, check itong tao ito, dahil kung ako dito, hindi natin ito kasama. Nung pong namin yung bag, andun po yung kalibre ng baril na maigsa, hindi ko lang po alam, andun po yung ID niya, nagnganga lang pong Fernando Alcantara. Walang nasabi si General Lumibaw kundi ito. May action namin sa inyo na imbestigahin natin yan. Kung sino man yung nagkasala ay paparusahan natin yan. Doris Bigornia, patrol ng Pilipino. Isa ring retiradong army soldier ang halos makuyog ng mga rallyista kagabi sa Elliptical Road, Quezon City. Natyempohan kasi itong may dalang baril. Exclusive nagpapatrol si Dolan Castro. Hindi, nandito lang ako. Muntik-muntik ka na ng kuyugin ng mga militante ang lalaking ito sa harap ng Department of Agrarian Reform. Nahuli kasi siyang may dalang baril habang humahalo sa kanilang hanay. I-verify pa natin. Katausapin ko kayo. Sige. Sino yung nakakita na may baril? Nang dumating ang mga pulis, agad isinuko ng mga rallyista ang umuning infiltrator. Hinanap naman kaagad ng mga pulis ang nakuhang baril sa lalaki. According doon sa tao, nakuha raw yung baril. So baka pwede lang natin mapacheck kung sinong may hawak. Ay, hindi nila gagawin yun. Malagay sa alanganin yung buong rally pag ginawa nila. Hindi nila gagawin yun. Somebody should have taken it other than them. Kaya nagka-press on the spot ang mga realista sa harap ng DAR. Doon nilabas ang kinumpiskang baril at ID card ni retired Army 2nd Lieutenant Eliseo Madrid. Ayon sa kanyang ID, nasa ilalim siya ngayon ng Police Security and Protection Office. Intelligence na yun na nahuli nyo ng pangalan ay si 2nd Lieutenant Eliseo Madrid, Philippine Army, ay dapat ma-prosecute to the fullest extent of the law. Yun ang hiningi po namin sa inyo.
bibigay ko sa iyo, attorney, yung assurance na pag napunta nga sa amin yung tao at tinurnover nyo nga yung sinasabi yung ID at saka yung baril na sinasabi na unofficially, hindi ko pa nga nakikita. Siyempre, ipoprosecute natin yan dahil alam naman natin ng PD 8880, either way, kayo bawal magbaril, kami bawal magbaril, ganun naman yun talaga. Iniimbestigahan na sa Campo Caringal si Madrid at kakasuhan ng illegal possession of firearm. Tolan Castro, patrol ng Pilipino. Kinumpirma ng AFP-NCR Command na tao nila ang sargento ng Marines na nahuli ng mga rallyista sa Quezon City Circle kaninang umaga. Tulad ng retiradong tenyente ng Army na unang nahuli, kakasuhan na siya ng paglabag sa BP 880. Nagpapatrol si Gasa Belga. Kasi since binugbog ka, tapos sinasabi mo Sarado na sa Swerte ng Alcantara nang tigilan ng mga nanghabol na realista sa police station. Anya, napadaan lang naman daw siya sa lugar. Nagload ako doon sa may common cellphone ba? Naglalakad ako, hinilan ako. Pero inamin rin ng AFP-NCR Command na tao nito si Alcantara. Pero ginagawa lang daw niya ang kanyang trabaho. He was at the rally monitoring. In fact, he was at the vicinity of the rally, not inside the rally. Sabi naman ng pulisya, patunay ito sa paalala nila sa mga realista na bantayan ang kanilang hanay. The agreement between our officers and the rally organizers is for them to police their ranks. Kaya tama lang na sila nakakahuli ng mga infiltrators, so to speak. Ang masaklap dito, imbis na NPA infiltrators na babala ng NCRPO, mga taga-gobyerno ang nahuli ng mga rallyista. Nauna kay Alcantara, halos makuyog din si retired Army Lieutenant Eliseo Madrid nang mahulihan ng baril kagabi. Pero napagkamalan ring infiltrator ang palaboy na si Richard Balingid. Dinala pa rin ito sa presinto pero doon napatunayang tila wala ito sa sarili. Kaya pinakawalan din ito. Tulad ni Madrid, kakasuhan na si Sergeant Alcantara dahil sa pagdadala ng baril sa rally. Gasa Belgas, patrol ng Pilipino. Matinding sagupaan ang naganap ng magpang-abot ng mga pulis at rallyista sa panunukan ng Moraita at CM Recto kaninang hapon na kinasugat ng magkabilang panig. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin ngayong gabi sa Mendiola nang bumisita si Pangulong Arroyo at namigay ng mga medalya sa mga pulis. Live nagpapatrol sa Mendiola si Doris Bigornia. Umaatikabong bakbakan nga ang nangyari kanina. Mainit ang mga rallyista, nagigil na makapasok dito sa Mendiola, pero matigas naman ang mga pulis. Ni anino na mga rallyista ay hindi nila pinayagang makatapak dito sa Malagarison na Mendiola Bridge. Matapos upakan ang mga nasa koteng infiltrators sa DAR, lumarga na ang libo-libong rallyista na nagmula sa Southern Tagalog at Central Luzon. Tuloy-tuloy na binaybay ng mga ito ang daan papuntang Maynila. Pagdating ng kanto ng Recto at Moraita, doon nila inabutan ang iba pang mga kasamahan nila na naharang na ng pulis. Dahil mas marami sila, sinubok sindakin ang mga pulis at doon na naglabo-labo. Di pa rin tinalusot ng mga pulis ang mga rallyista. Kahit anong pangangantyaw, di sila tuminag sa kanilang posisyon. Kaya mga rallyista, doon na lang nagprograma. Ayos na sana ang lahat nang may naispatan na namang isang infiltrator umano. Kuyog ang inabot nito. Bago mag-alas 4, natapos ang programa, di na kinailangang i-disperse dahil kusang nag-uwian na ang mga rallyista. Bawiin ang Mendiola! Bawiin! Bawiin! Bawiin ang Mendiola! Bawiin! Bawiin! Bawiin ang Mendiola! Pero mukhang mahihirapan silang gawin ito, Julius, lalo pat personal ngang nagpunta dito sa paanan ng Mendiola Bridge si Pangulong Arroyo upang papurihan ang mga tropang nagsigurong di makakapasok ang mga rallyista dito. Binigyan din ng Pangulong Arroyo ng spot promotion ang mga pulis na nasugatan sa nangyaring upakan kanina sa Moraita at Recto. 11 pulis ang nakatanggap ng naturang promotion at Wounded Personnel Award. Karamihan dito ay mga policewoman. Ngayong gabi ay bibisitahin din ng Pangulo ang mga nasugatang pulis
Balak naman ng NCRPO na sampahan ng kasong kriminal ang mga organizers ng rally kanina, pati sa Commission on Human Rights ay bibit-bitin nila ang mga ito. Julius? Maraming salamat, Doris Bigornia. Kinundina ng hepe ng NCRPO na si Vidal Quirol ang paggamit umano ng mga ralista ng pamalong kahoy na may bakal sa dulo. Live mula Claro M. Recto, nagpapatrol si Alex Santos. Julius, matagumpay na naproteksyonan ng PNP ang Mendiola at Malacanang. Pero nagkaroon ng pukpukan at may mga nasugatan. Sinimula ng mga pulis ang araw nila sa isang banal na misa. Kakailanganin raw nila ito bago nila harapin ang mga ralista. Matapos bendisyonan, ininspeksyonan nila ang kanilang gamit. Sinigurong walang mga may dalang baril, tanging helmet, kalasag at tibay ng loob ang bitbit. Habang hinihintay ang mga ralista, walang tigil sa pagtugtog ang banda ng PNP sa Mendiola. Hindi raw ito pang-asar sa mga ralista, kundi pampalamig lang ng ulo. Pero seryosong PNP na walang makakatapak na ralista sa Mendiola. Kasi may batas po tayo eh. So, kami lang po ay nagpapatupad ng batas. I hope they will understand our situation as much as we understand their situation. Pero ang aktor na si Pen Medina at ilang media men na nagba-Black Friday protest nakalusot. Pinalampas na lang iyon ng mga pulis. Pero hindi ang mga sumunod na dumating na ralista. Nasa frontline ng mga babaeng pulis. Di raw sila natatakot. Pero nang magkagirian, ilang babaeng pulis ang nasugatan. Pero mabilis silang nailigtas. Isa si Senior Inspector Rosana Manggao ang nadali. Wala nang galang. Violation dun sa permit na sinasabi natin. Ang kanilang permit is to conduct rally at doon sila mag-ipon-ipon sa Liwasang Bonifacio at Plaza Miranda. Nanggagaliiti sa galit si NCRPO Chief Vidal Quirol. Bukod sa mga babaeng sugatan, putok ang ulo ni PO1 Alan Baisa ng NPD matapos pagpapalawin ng mga ralista. Pinalo siya ng mga nagrarally ng stick na ang dulo ay bakal. Hindi gawain ng matinong tao yan. Mga kababayan, nakakalungkot. Huwag tayong papayag ng ganyang mga uri na nanggaling sa kanayunan, gusto maghasik ng karahasan. Mag-aalas 4 kaninang hapon, kusa ring umalis sa mga ralista na di nasilayan ang Mendiola. Samantala, Julius, patuloy pa rin nakakalat dito ang ilang mga kagawad ng PNP para masigurong ligtas pa rin ang itong buong kabaan ng CM Recto. At sa uli nating interview kay General Quirol, binanggit niya na tila sila magsasampa ng reklamo sa Commission on Human Rights laban dito sa mga ralista. Julius? Maraming salamat, Alex Santos. Samantala, ilan lang ang mga taga-oposisyon na sumama rin sa rally ng mga militante. Live mula sa Claro M. Recto, Maynila, nagpapatrol si George Carino. Julius, ang mga eksena ng inyo nato ngayon sa nakalipas sa maghapon ay maaaring magpaulit-ulit pa sa mga susunod na araw dahil nga hindi na naman natupad ng mga militante ang kanilang ambisyon na mapasok ng tuluyan ng tulay ng Mendiola. Kung kaya't inaasahan na ang mga paluan at ang lusuban ay muling mauulit sa makasaysayang tulay ng Mendiola. Labasan nila mo eh. Pag sinabi ng oposisyon, hindi sila sasali sa marcha sa Mendiola. Pero hindi nakatiis itong sina Linggoy Alcuaz at Tres Cortes ng FPJ Movement. Sa Welcome Rotonda nagsimula ang kanilang kilos protesta. Pero dito pa lang, binara na sila ng mga pulis. Kaya heto, todo handa na si Alcuaz, kompleto sa face mask at may payo pa sa mga sasabak sa Mendiola. Alam niyo ako, pikon ako eh. Pag nasasaktan ako, bumabawi ako. Di lalong lalaki. Kaya mas mabuti to take all the defensive measures para hindi po masaktan. Nagsanib din ang kanilang pwersa sa mas malaking grupo galing sa DAR. Ang kanilang target makaabot ng Mendiola. Ano nga ba ang nasa tulay ng Mendiola at naging sentro ng kanilang pakikibaka? Naghahanap talaga ang mamamayan ng daluyan ng kanilang mga karaingan. At traditionally sa kalye ginagawa yan. At traditionally sa Mendiola ginagawa yan. Naging simbolo na raw ang Mendiola ng lahat ng inagaw at pinagkait sa taong bayan. Pag pinayagan po natin sila na ipagpatuloy itong CPR, baka gigising na lang tayo isang araw. Wala na tayong mga karapatan. Iba na ang pamamalakad ng gobyerno. Julius, bagamat wala na mga rallyista at latag na ang dilim, ay patuloy pa rin nagbabantay ang mga tao ng pulisya mula sa mga regional police offices
at dito sa Metro Manila upang masigurong hindi mapapasok sinuman ng mga oposisyon at ng mga militante itong tulay ng Mendiola. Julius? Maraming salamat, George Carino. Animoy isang garrison ngayon ang loob at labas ng Malacanang pati na ang mga kalapit na kalsada nito. Todo alerto ngayon ang Presidential Security Group sa harap ng malakihang kilos protesta. Nagpapatrol si Miranda de Quiros. Kung titignan ang loob ng Malacanang Complex, animoy araw ng linggo sa tahimik. Kaunti lang ang mga sasakyang nag-iikot, wala ding mga empleyadong pakalat-kalat. Pero sa kilos ng mga security personnel, halatang tensyonado ang sitwasyon. Sukbit ang mahahabang armas, urban camouflage ang suot ng PSG, indikasyon na naka-red alert sila ngayon. Todo higpit sa seguridad sa mga pumapasok. Doble rin ang depensa pangontra sa mga rallyista. Merong steel barriers na may barbed wire. Sa Mendiola Gate, patong-patong naman ang mga container van, pati pink fences ng MMDA, ginamit na rin munang pangharang. Nagmistula namang war zone sa loob ng palasyo ngayong hapon nang biglang dumating ang convoy ng mga 6x6 trucks ng Army. Puno ito ng mga miyembro ng Civil Disturbance Control at Security and Escort Group na galing pa sa Fort Bonifacio. Sa Mendiola Gate sila nag-formation. Last line of defense sila ng palasyo sakaling makalusot ang mga rallyista sa barikada ng mga pulis sa Chino Roces Bridge. Di tulad ng PNP, full battle gear ang mga sundalo. Ang unang grupo, batuta at pananggalang ang hawak. Pero ang pangalawang grupo, mahahabang barid na ang hawak at armado pa ng mga stunners o di kuryenteng uri ng batuta. Una nang sinabi ni PSG Chief Delfin Bangit na gagawin nila ang lahat para tiyakin ang seguridad sa tirahan ng Pangulo. Lalo't dagsa ang mga ulat tungkol sa mga gusto o manong lumusob sa palasyo. Miranda de Quiros, Patrol ng Pilipino. Alamin naman natin ang latest sa mga lalawigan kung saan meron din mga pagkilos na inilunsad. Unahin natin ang Cebu kung saan nagpapatrol si Rico Lucena. Julius, Malaguarte mga maituturi ni Pangulong Gloria Arroyo ang Cebu, pero buhay na buhay rin ang protesta dito. Nasubukan na naman ang calibrated preemptive response nang suguri ng halos isang lag ang kanilang mga ang Malacanang of the South. Daan-daang mga pulis ang nakaharang at nakahanda ang crowd dispersal unit. Pero pinagbigyan silang may pahayag ang kanilang mga hinaing. Walang imik ang mga pulis habang pinagsisigawan ng grupo ang kanilang sama ng loob sa gobyerno tulad ng malawakang gutom, krisis sa ekonomiya at pagkundina sa IVA. Matunog din ang panawagang pagbibitiw ni Pangulong Gloria Arroyo sa pwesto. Ang mga realista para sa isang ecumenical prayer. Maraming salamat, Rico Lucena ng Cebu. Samantala, nagpapatrol live mula naman sa Davao si Stephen Manangan. Julius, nagsimpatiya ang mga militanteng grupo sa Davao City at sinabayan ng rally sa Metro Manila. Narinig nyo! Ibababa ang Marciano! Bit-bit ang mga placards at streamers sa lansangan. Ibinuho sa mga magsasaka ang sama ng loob sa gobyerno. Ngayong araw ng mga magsasaka. Napabayaan ang manong sila ng gobyerno at pinalalala ng krisis sa ekonomiya ang kanilang paghihirap. Tingin namin nga siya nakapabagsak sa aming produktong mga magsasaka. Naging mapayapang sinagawang kilos protesta dito sa Davao. Pinabayaan lang ng mga pulis sa mga rallyista kahit nagrally sila ng walang permit. At yan ang mga balita mula dito sa Davao, Julius. Muli maraming salamat, Rico Lucena mula sa Cebu at Stephen Manangan mula naman sa Davao. Napagutusan lang daw ang mga bumbero na nag-water cannon sa mga obispo at politiko sa may Mendiola noong Biyernes. Ito ang kanilang posisyon sa pagharap nila sa Commission on Human Rights. Nagpapatrol si Maricar Bautista. Iginiit ni Superintendent Pablito Cordeta, City Fire Marshal ng San Lazaro Fire Station, hiningan lang sila ng tulong ng Manila Police District. Binomba raw nila ang grupo ng mga obispo at politiko sa utos ng Deputy Ground Commander na si Police Superintendent Florencio Ortilia. The law also provides that they may be called upon to augment the efforts of the armed forces of the Philippines. So we ask, does it also include augmenting the PNP? And there is no express provision on that. Kung titingnan natin sa mandate namin, yun nga, hindi directly express yung provisions. Why we responded to rally.
Kanina'y nagkaroon din ng konsultasyon sa pagitan ng CHR at ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kabilang sa napag-usapan ang pagkakaroon ng dagdag na human rights courses sa curriculum ng law enforcement, pagrepaso sa rules of engagement sa rallies at ilang batas ukol dito. What are the rules that the rallies must follow? Kasi lagi naman may rules ang police at yung fire. How about yung mga rallies? Aminado ang CHR na bagaman alam na bawal ng parehong panig ng mga rallyista at pulisya, ang pagdadala ng baril sa mga rallies, di pa rin ito napapatupad. Bawal, oo. So, ang tinitignan natin nga kung paano ipapairal ito. Mas mahirap pa rito, walang ibang magawa ang CHR kundi maglabas ng opinyon at rekomendasyon. Di pa man nauumpisa ng Commission on Human Rights ang investigasyon sa ginawang dispersal sa prayer rally noong Biyernes, tila madadagdagan pa ito ng mga panibagong isasampang kaso ng human rights violation laban sa mga rallyista o sa pulisya, bunga na rin ng sunod-sunod ng mga ginagawang kilos protesta. Maricar Bautista, Patrol ng Pilipino. Pinasaan na ng sakdal si Michael Ray Aquino na inakusahan ng pang-espiya sa Amerika. Nagpapatrol si Alvin El Chico. Bandang alas 11 ng umaga, nagsimula ang arraignment kay Michael Ray Aquino sa Federal Court sa Newark, New Jersey, USA. Not guilty ang inihaing plea ni Aquino sa kasong conspiracy o pakikipagsabwatan at hindi pagiging rehistradong agent ng dayuhang bansa. We pleaded not guilty. We plan to go to trial, and we're pretty confident that we're going to prove that the government has no case. Humingi ng 9 na buwan ng federal prosecutors para ipagpaliban ang paglilitis para mapag-aralan ng husto ang kaso at maipon pa ang ibang ebidensya. Pero hirit ng kampo ni Aquino, madaliin naman ang paglilitis. Hindi nagdesisyon si Judge William Walls sa hiling ng dalawang panig at pinababalik sila sa Enero 17 para itakda ang petsa ng paglilitis. Today, the government requested really an extraordinary 9-month adjournment of this case so that it could continue its investigation, and it was quite gratifying that Judge Walls did not grant that request. Kumpiyansa si Attorney Berman na maabsuelto si Aquino sa kaso dahil hindi naman classified documents ang ipinasa sa kanyang kliyente. Bukod sa asawang si Fatima, dumalo rin sa arraignment ni Michael Ray ang immigration lawyer niyang si Felix Benluan at Philippine Consul Lourdes Legaspi. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipino. Kasagsaga ng protesta sa Moraita kasama ni Pangulong Arroyo ang mga kababayan niya sa Pampanga. Nagpapatrol si Miranda de Quiros. Habang mainit na nagrarally ang mga Aus Gloria Forces sa Mendiola, pumuslit naman si Pangulong Arroyo patungo sa baluarte niya sa Pampanga. Katuwiran ng Pangulo, hindi mapipigilan ng mga nanggugulo sa Maynila ang pagdalaw niya sa mahahalagang proyekto tulad ng kauna-unahang bagsakan ng yamang dagat sa Central Luzon. And I was surprised. Why? I accepted her invitation. Why not? First of all, we want to open 2 million hectares of land for agribusiness, and that includes aquaculture land. Kahit naman nasa Pampanga, di ibig sabihin hindi updated ang Pangulo sa mga nangyayari sa rally. Agad siyang nakiramay sa mga pulis na nasugatan sa batuhan sa Recto. I would like to express my sympathies to the 6 policemen and women who were hurt in today's rally, including 1 policewoman who is very seriously hurt. Giniit ng Pangulo panahon na para gawa ng paraan ng perwisyong dulot ng mga rally. Bukod sa pangiistorbo sa mga estudyante, malaking balakid lang anya ito sa pag-unlad ng ekonomiya. We must minimize disturbances to our students and commuting public as we continue to lay down clear-cut rules of engagement on handling mass actions. These are elements of a strong republic that we need in order for economic take-off not to be sabotaged. Miranda de Quiros, Patrol ng Pilipino. Napipisil na maging susunod na presidente ng Actors Guild, si Philip Salvador. At Carlos Agassi, sineseryoso ang pagiging rapper. Nagpapatrol si Marie Lozano. Come on, girl. I know you want to dance with me, walk across the floor, hold hands with me. See you sitting by the bar. I know you're checking me. Feel na feel ni Carlos Agassi ang pagiging rapper. Kaya hindi siya nagdalawang isip na mag-invest ng sariling album. Siya ang executive producer at singer. Siya rin ang composer sa tulong ng rap singer na si Glock 9. Mino naman natin, hindi nabibigyan ng much respect or break yung mga hip-hop or R&B, pero maraming talented Filipinos talaga. Umaasa si Carlos na magiging simbolo siya ng pag-asa sa iba pang Pinoy rappers na gusto pang lumakas ang suporta sa Pinoy rap.
Kinansyawan si Philip Salvador ng mga celebrities na kasama sa awarding ceremony ng Star Olympics para sa badminton. Isa si Ipes sa mga napipisil na pumalit kay Herman Moreno bilang presidente ng Actors Guild. In-endorse namin siya to be the next president of KBPT. So depende na lang sa mga kasamahan natin kung sino talaga yung gusto na iboto. Pero nanatiling mababa ang loob ng aktor sa gitna ng pangangantsaw ng mga kasamang artista. Excuse me, I am not the president. The president is Herman Moreno. Sa ngayon, mas abala raw si Ipes sa pagiging pastor para sa kanyang simbahan kaysa sa ibang bagay. Father God, please make your presence be felt tonight, Father God. Marie Lozano, Patrol ng Pilipino. Makakasama sa ekonomiya ang state of emergency at kawalan ng transparency ng pamahalaan. Itong inayag na Makati Business Club na kinokondina rin ang calibrated preemptive response laban sa mga rallyista. Nagkaisa namang manawagan ang El Shaddai, Iglesia ni Cristo at Archdiocese ng Maynila na pigilan na ang bangayan sa politika. Anila panahon na para magkaisa ang lahat at pagtuunan ng pansin ang paglutas sa kahirapan. Kung tanongin niyo yung mga ordinaryong Pilipino, no? Sawa na sila sa mga kaguluhan at pagkakabahabahagi. Ang gusto nila magkaisa na lang tayo at tugunan ang ating number one problem ngayon, which is poverty. Titigil naman sa pamamasada at susugod sa tanggapan ng MMDA ang 3 hanggang 5,000 tsoper at operator ng jeep, bus, taxi at tricycle sa darating na Lunes. Nagpapatrol si Alvin El Chico. Aprobado na ang rally permit ng transport group sa Lunes sa harap ng MMDA. Mula alas 5 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, tigil pasada ang hanggang 5,000 tsoper. Ipuprotesta ng grupo ang sobrang pagtaas sa presyo ng langis, IVAT at Metro Traffic Ticketing System o MTT. Perwisyo raw sa tsoper ang panguhuli ng MMDA, Local Government Unit at LTO. Pagod na po ang transport sector sa kakakatok sa gobyerno. Ilang cabinet secretary na po ang aming nakausap. Kinumpirma ni Mendoza na sasali sa rally ang malalaking jeepney at bus groups tulad ng FEDUDA, Piston, PCDO, ACTO, IMBOA, MMBOA at PIBOA. Sasali rin daw ang ilang grupo ng taxi at tricycle operators. Tiyak daw na mapipilay ang public transport sa ilang ruta. Ang inihiling namin sa ating mga kababayan ay pang-unawa pagkat hindi lang hanay ng transportasyon ang aming gagawing plano na ito, kundi para din sa mga kababayan. Pero nagbatigas si MMDA Chairman Bayani Fernando. Kahit may opinyon na ang Justice Department na dapat ipatigil ang MTT, itutuloy pa rin niya ito. Ang sinasabi, meron daw kaming kota. Okay, may kota. Nilaupatahan na kapag walang nanguhuli. Nagbabala naman ang LTFRB na mananagot ang operator ng mga sasali sa tigil pasada. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipino. Tumaas ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 55.45 kada dolyar kumpara sa 55.71 kahapon. Bunga na rin ito ng rate increase ng Bangko Sentral ng Pilipinas na isa umanong preemptive strike o strategy laban sa inflation. Inaasahan na lalong tatatag ang piso sa mga susunod na araw dahil sa pagdating ng remittance ng mga OFW at pagpapatupad ng IVAT. Lumutang ngayon si dating Agriculture Secretary Jocelyn Volante dahil sa paring anomalya sa 723 million peso fertilizer fund. Hinahanap ng Senado si Volante matapos na hindi niya siputin ang pagdinig sa umunay questionabling pag-divert ng pondo para sa fertilizer ng mga magsasaka. Kanina, umaktong convener si Volante sa isang okasyon sa Westin Philippine Plaza. Pero nang dumating ang mga tauhan ng Senado para ibigay ang sabina kay Volante, hindi sila pinapasok ng Rotary officials at security ng hotel. Dahil dito, nagbanta ang Senado na magsasampa ng obstruction of justice. Good news naman tayo kapamilya. 4 na taong gulang pa lang si Sean Sabasa. Pero mabilis na siyang magbasa, magsulat at mag-solve ng mga math problems. Isang child genius si Sean, pero ang problema ay sa hirap ng pamilya wala silang perang pang-enroll. Tomorrow, according to first time makapag-aral. 4 na taong gulang pa lang nagbabasa na si Sean ng dyaryo. Asia, Africa, At kabisado na niya ang mapa ng mundo. Australia, North America, Maging ang iba't ibang presidente. George Washington, John Adams, Thomas Jefferson. Memoryado niya ang mga planeta ng solar system. The 9th planet. Pluto, How about the 8th planet?
and planet Neptune. Sisiw rin sa kanya ang mga math problems, mga pang-grade 3 na double-digit addition at subtraction. Sa IQ na 180, matatawag ng isang child genius si Sean. 3 months old, marunong na siya mag-sip sa straw. Pina-psychological test nila si Sean sa UP. Lumabas na superior siya para sa edad niya. Pero dahil sa hirap, ipinasok muna nila si Sean sa isang SPED public school. Maging ang mga guro ay aminado na hindi ito ang lugar para sa isang child genius na tulad ni Sean. So he really needs special school. Sayang naman ang kanyang talent. Kaya sinulatan kami ni Leia, humihingi ng scholarship para sa anak niya. Sa kanyang sulat, ipinaliwanag ni Leia na hindi niya kaya ang tuition na sinisingil ng private school. Matapos ng ilang araw, nasagot namin ang sulat ni Leia. Isang full scholarship mula grade school hanggang high school ang ibinigay ng St. Augustine International School ng Ama University. Kasi kung si Sean na hindi mabigyan ng ganitong pagkakataon, ay masasayang ang kanyang kinabukasan. Dito, mas matututukan na ng mga teacher ang galing ni Sean, lalo na sa math at science. Si Sean ang unang gifted child na nabigyan ng scholarship ng Ama Foundation. Nais nyo bang tumalon mula sa isa sa pinakamataas na tore sa mundo? Magagawa niyo yan ngayon mula sa Macau Tower na ligtas at gugustuhin mo pang ulit-ulitin. Ang makapigil hiningang talon mula sa Macau sa pagpapatrol ni Diane Castillejo. Ito ang Macau Tower, agaw pansin dahil sa taas at ganda. 1,109 feet ang taas nito. Ito ang ikasampung pinakamataas na tower sa mundo. Kailangan sumakay ng high-speed elevator hanggang sa 61st floor. Dito makakaranas ka ng isang hindi malilimutang adventure na tinatawag nilang sky jump. Pagdating sa 61st floor ng tore, dibihisan ka ng jumper, magsusuot ng harness at saka lalabas na sa plataforma kung saan tatalon ka. Isang higanteng winch ang kinakabit sa harness na umaalalay sa jumper. Nagkataong may bagyo at umulan sa pagpunta namin, kaya labas-pasok kami mula sa plataforma. 2 beses natigil ang talon namin dahil sa sobrang lakas ng hangin. Pero sa wakas, natuloy din. Mahirap lumapit at humakbang hanggang sa dulo ng tower. Mula sa tore, tanaw mo ang bilog na marker kung saan ka maglalanding. See what happened? Pero kahit nanginginig ang tuhod, simple lang daw. Basta malaking hakbang lang sa ere at magtiwala sa mga equipment. Ready, 3, 2, 1, go! Seconds lang, nasa baba ka na, safe and sound. Dahil sa sobrang sarap, inulit pa namin ang sky jump. Tuwang-tuwa kami ni Mark Nelson na nagayan namin ang nakatala sa Guinness Book of World Records para sa pinakamataas na sky jump sa mundo. 3, 2, 1, go! Oh my God! Diane Castillejo, patron ng Pilipino sa Macau. Lakas ng loob eh. Ayaw mo yun? Hindi ko kaya yun. Gawin kaya natin. Yan po ang mga balita na kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. At may likod sa inyo, saan man sa mundo.